Welcome back mga ka-curious. Ikukwento ko sa inyo ngayon ang isa na namang interesting na kaso mula sa China. Ito ang kwento ng dalagang si Ren Chu. Isa siya sa mga babaeng binansagang China's Beautiful Inmate. Kamakailan lang ay nag-upload din ako ng kwento ni Bailey Mi, ang dalagang binansagan din na China's Most Beautiful Criminal na pinarusahan noon ng execution. Magkapareho lang na naging kapalaran si Ren Chu at Bailey Mi. Pero, ang malaking kaibahan ng kaso nila ay masyadong worst at nakakapangilabot ang ginawang krimen ni Ren Chu. Nagiganti siya sa masamang paraan sa taong umapi sa kanya. Kaso sa huli ay kamatayan naman niya ang naging kabayaran. Kaya aalamin natin ngayon kung ano ang nag-udyok sa dalagang to sa nakakapanindig balahibo niyang krimen. Tara, samahan niyo akong muli at isa-isahin natin ang kwento ni Ren Chu. Luoyang City, isa itong industrial na lungsod sa gitnang lalawigan ng Henan Province, China. Widely recognized din ito as China's ancient capital. Kaya dinarayo talaga ito ng malukal at internasyonal na mga turista upang saksihan ang mga historical artifacts at mga arkitektura. Taong 1990s, ang Luoyang ay mayroon na ding mahigit 700,000 na population. At isa sa nasasakupan nito ay ang Henan County, isang rural na nayon. Sa panahong to ay kabilang pa ang Henan County sa mga most safest town in Henan, China. Dahil nakapagtala ito na mayroon lang lesser crimes. Kaso, taong 1991 na nang ang nayon na to ay pinag-usapan sa buong China dahil sa isang shocking incident. Summer taong 1991, isang ginang na kilala sa tawag na Auntie Wang mula sa Henan County ay nagtungo sa bundok para manguha ng mga halamang gamot. Ang lugar na to ay napakalayo na sa lungsod at halos wala nang makikitang human habitation. At ilang oras ang lumipas ay bigla na lang nakarinig si Auntie Wang na malakas na sigaw na para bang nahihirapan na at nasasaktan ang taong to. Kaya agad hinanap ng ginang kung saan nagmumula ang sigaw. At sa kalayuan ay may nakita na lang siyang nasusunog na kung anong bagay. Maliban dito, ay may nakita din siyang dalawang figure ng tao na nagmamadaling umalis papalayo sa nasusunog. Dahil may kalayuan ito, kaya hindi makumpirma ni Auntie Wang kung sino ang mga taong yon. Maliban kay Auntie Wang, si Uncle Yu na nagmula din sa Henan County ay narinig din pala ang mga sigaw habang siya ay nasa bundok na to. Kaya pareho na nilang pinuntahan ang lokasyon. At inakala naman ni Auntie Wang na isa lang itong simpleng sunog. Pero kalaunan ay pareho na lang silang nagulat ni Uncle Yu nang nakita nila ang nakakapangilabot na eksena. May dalawang binti pala ng tao ang nasa ilalim ng nasusunog na dayami. Suspetsa nila na maaring ang narinig nilang sumisigaw ay ang taong to. Kaya agad na nila itong inireport sa mga pulis. Base sa forensic investigation, ay ang upper part ang napuruhan ng apoy. Hanggang sa ito ay nagmistula ng uling, ang lower part ay hindi napuruhan at obvious na ito ay isang babae dahil na rin sa fair skin nito at nail polish sa paa. At isa na rin sa napansin nila ay ang birthmark nito na nasa binti. Ang mga officers ay hindi naman nahirapan sa pag-identify sa katawan dahil kinabukasan si Mr. Lao Ding na kilala sa nayon bilang mine manager, ay nagtungo sa police station. Nag-report ito na kahapon daw ay hindi na niya nakita pa at nakontak ang anak niyang dalaga na si Xiao Ding. Dahil dito, nagduda na ang mga pulis na maaring ang natagpuan nilang katawan kahapon ay ang anak ni Mr. Ding. Pero bago nila ipinakita ang katawan, ay tinanong muna nila ito kung ano ang physical characteristics ng anak. At agad nga nila itong nakumpirma. At hindi nito halos matanggap ang sinapit ng anak. Paborito pa naman niyang anak si Xiao Ding at 19 na taong gulang lamang ito. Agad na ring isinagawa ang investigasyon at ayon na rin sa impormasyon ng Ding family. Bago ang insidente, ang biktimang si Xiao Ding ay nag-aaral pa sa Luoyang University at kakauwi lang pala nito sa hometown nila sa Henan County dahil summer vacation na. Ayon din sa impormasyon ng mga kakilala ng biktima,
ay isang palakaibigan na dalaga si Xiaoding at wala pang nabalitang nagkaroon ito ng mga kaaway. Dahil dito, una namang hinihinalaan ng mga pulis na maaring robbery ang motibo sa sinapit ng biktima. Noong natagpuan kasi nila ang katawan ay missing na ang wallet nito at mga suot na alahas. At ang tanging clue lang nila ay ang statement ni Auntie Wang na may nakita itong dalawang figure ng tao papalayo sa sunog nung araw ng insidente. Pero hindi expected ng investigation team na 3 araw lang matapos matagpuan ang katawan ay agad na silang makakakuha ng matibay na lead sa kaso. Isang babaeng nurse ang nagsadya sa police station at inireport nito na alam daw niya kung sino ang may sala kay Xiaoding. Ayon ng nurse, isang distant relative niya na nagngangalang Cao Linlin ang umamin sa kanya na kasabwat umano ito sa isang murder crime. Kaso, hindi sinabi sa kanya ni Cao Linlin ang pangalan ng biktima. Pero ayon ng nurse, ay itinuro pa umano sa kanya ni Linlin ang lugar na pinangyarihan ng krimen. At ito ang lugar kung saan natagpuan ang katawan ni Xiaoding. Matapos mag-file ng report ang nurse, ay agad nang sumugod ang mga pulis sa tirahan ni Linlin at ito ay inaresto na nila. Sa bahay ding ito ay natagpuan din ng mga pulis ang isang wala ng lamang gasoline container, mga alahas at wrench tool na may mansapa ng go. Suspetsa ng investigador ay malamang ginamit din ito bilang murder weapon. Later sa investigasyon ay nakumpirma na ang mga alahas ay pagmamay-ari nga ni Xiaoding at ang bakas ng go na nasa wrench tool ay nagmatch din sa blood type ng dalaga. At dahil may conclusive evidence na, kaya napilitan na lang si Cao Linlin na aminin ang pagkakasala at kung sino ang kanyang kasabwat na nagpasimuno sa krimen. Itinuro niya ang kaibigang sa Renshu. 19 na taong gulang din. At agad na ding inimbestigahan ang dalaga. Kaso, noong nalaman na ni Mr. Ding na ama ng biktima, nadawit pala ang pangalan ng dalagang si Renshu, ay bigla na lang itong namutla at hindi makapagsalita, na para bang may malaki itong lihim. Kaya maging ang mga investigador ay nagtaka na lang sa ikinikilos ni Mr. Ding. At base na rin sa sunod-sunod na investigasyon, ay nalaman din ng investigation team ang mga nakakagulat na impormasyon kung sino si Renshu at kung ano ang koneksyon nito kay Mr. Ding na ama ng biktima. Nalaman nilang si Renshu ay nagmula din pala sa Xianan County, ipinanganak noong 1971 at lumaki sa isang ordinaryong pamilya na pagsasaka lang ang pagkabuhayan. At may 2 pa siyang nakatatandang kapatid na mga lalaki. Patriarchal din ang kanilang household. Ibig sabihin nito ay ang kanilang ama ang higit na nasusunod sa mga desisyon ng pamilya. At mas may privilege ang mga kapatid niyang lalaki kaysa sa kanya. Sa panahong ito kasi ay nauuso pa sa China na mas pinapaboran pa ang mga anak na lalaki kaysa sa mga anak na babae. At ganito ang sitwasyon ng pamilya ni Renshu. Kaya namulat ang dalaga na kulang ng atensyon ng kanyang mga magulang. Pero sa kabila ng sitwasyon ng pamilya nila, ay nakapag-aral naman si Renshu. Subalit, dahil na rin sa kahirapan nila, ay hindi na siya nakapag-aral pa ng kolehiyo. At nag-aral na lang siya sa Xianan Technical School, isa itong vocational school. Sa panahong to, ay naging maganda na at kaakit-akit ng dalaga si Renshu. Kaya marami na ring mga kaedad niya ang nagkagusto at nanligaw sa kanya. Pero sa dinami-dami ng maniligaw niya, ay ang anak pa ng school officer ang nagustuhan niya at sinagot. Subalit kalaunan ay pareho na silang naging mapusok sa isa't isa hanggang si Renshu ay nabuntis. Kaso, hindi naman siya tanggap ng pamilya ng kanyang nobyo. At nagmungkahay pa ang mga ito sa kanya na putulin na lang daw ang pakikipag-ugnayan niya sa kanyang nobyo. Kaya nilihim na lang ni Renshu sa kanyang mga magulang ang pagbubuntis. At ang mas malala pa nito, dahil na rin sa kahirapan nila, ay ginawa na siyang pagkapirahan ng kanyang mga magulang. Nagpakalat ng mensahe ang kanyang mga magulang sa nayo nila. Ang sinumang gustong manligaw at pakasalan si Renshu ay kinailangan daw na magbigay muna ng 5,000 yuan bilang gift sa pamilya nila. Napakalaki na ng halagang to, kaya walang sinumang binata ang maka-afford sa gift.
Kaya karamihan sa mga binata sa nayon ay iniiwasan na lang si Rencio. Ang mga kapitbahay nila ay hindi rin makapaniwala sa pamilya ng dalaga. Technically, ay para na din kasing ibinebenta nila si Rencio. Kalaunan, ay napilitan na lang din ang dalaga na i-terminate ang kanyang pregnancy. At nang nakapagtapos na siya sa technical school, ay agad na siyang naghanap ng mapapasukang trabaho para makalayo na siya sa kanyang pamilya. At nalaman na lang niya mula sa kanyang mga kapatid na ang kantin ng aluminum mine na kanilang pinagtatrabahuan ay may maganda daw sahod kapag maging regular employee na. Kaya agad nag-apply si Rencio sa mine canteen. At dito na magsisimula na mabago ang kanyang tadhana. At ang sumusunod na mga pangyayari ay ang simula kung paano nakilala ni Mr. Lauding ang dalagang si Rencio. Nag-apply pa lang ang dalaga sa minahan nang mapansin na siya ng mine manager na si Mr. Lauding, nasa 50s ang edad. At during job interview ay mayroon na palang pagnanasa si Mr. Ding sa kanya. At hindi ito nagustuhan ni Rencio. Umalis na lang siya at nagplanong mag-apply na lang ng ibang trabaho. Ngunit hindi pumabor sa kanya ang panahon. Hindi pa rin siya nakahanap ng trabaho makalipas ang ilang buwan. Kaya napagdesisyonan niyang bumalik na lang kay Lauding. At sa pagkakataong to ay naisipang bumili ni Rencio ng regalo para ibigay niya kay Mr. Ding. Nagbabasakali siya na tatanggapin siya nito sa trabaho. Kaso sa muling pagkikita nila ay tinawanan lang siya ni Mr. Ding at hindi nagsilbi ang regalong dala niya. Pero mayroon pa rin pagnanasa ang matanda sa kanya at pinangakuan pa siya nito na bibigyan daw ng stable na trabaho. At dahil dito ay nagpaubaya na lang ang dalaga para makapagsimula na siya sa trabaho. Kaya finally ay nakapagtrabaho na siya sa kantin. Pero kalaunan ay nalaman na lang niyang temporary worker lang pala siya at pwede siyang tanggalin kahit anumang oras. Kaya nagalit si Rencio dahil niloko lang pala siya ni Mr. Ding. At sa kasamaang palad ay sinamantala na naman ng matandang to ang sitwasyon ng dalaga. Tinakot niya si Rencio at sinabing temporary lang din ang dalawa niyang mga kapatid. At nagbanta pa ito sa kanya na maaari ding matanggal sa trabaho ang dalawa niyang kuya. Kaya sa takot ng dalaga ay napilitan na lang siyang ibigay ang kanyang kaluluwa at katawan kay Mr. Ding. Nagpagamit na lang siya sa matanda kahit labag sa kanyang kalooban. Ito din ang panahon na si Mr. Ding ay may kinakaharap din na tax evasion issue. At para masolusyonan niya ang kanyang problema, ay literal niyang inalay si Rencio sa investigation officer ng tax evasion na si Lao Zing. Ginawa niyang pain ang dalaga para hindi na siya imbestigahan pa ni Mr. Zing sa kanyang tax evasion issue. At para pumayag lang si Rencio, ay pinangakuan ito ni Mr. Ding na lulubayan na daw niya ito at final na daw niya itong gagawing regular employee. At naniwala naman ang dalaga kay Mr. Ding. Kaya tinupad niya ang kahilingan ng matanda. Kaso, matapos siyang magpagamit kay Mr. Zing, ay wala pa ring nabago sa buhay niya. Hindi tinupad ni Mr. Ding ang pangako niya. At paulit-ulit na naman siya nitong ginawang laruan. Sa tindi ng galit ni Rencio, ay ang paghihiganti ang naging best option niya. Pinili niyang wakasan ang buhay ng anak ni Mr. Ding na si Xiao Ding para habang buhay niyang masasaktan ang matanda. At sa planong ito ay kinuha niya bilang kasabwat si Cao Linlin na kaibigan niyang nagtatrabaho rin sa minahan. At alam din ito ang sinapit ni Rencio kay Mr. Ding. Kaya isang gabi noon ay inimbitahan na nila si Xiao Ding. Ipinalabas ng dalawa na makikipagkita daw ang nobyo nito. Pinagkatiwalaan silang dalawa ni Xiao Ding dahil naging kaklase din pala nito noon si Rencio. At sa liblib na bahagi nila dinala ang biktima. Sa kanila ito pinagtulungang atakihin gamit ang wrench tool. At noong nawala na ito ng malay, ay agad na nila itong binuhusan ng gasolina. Ang nakita pala noon ni Auntie Wang na dalawang figure ay sina Rencio at Cao Linlin na papalayo sa nasusunog. At balik naman tayo sa investigasyon kay Rencio. Ang second brother niya
na nagtatrabaho sa security department ng minahan ay nabalitaan ang pagkadawit ng pangalan ng kanyang kapatid. Kaya umuwi ito sa kanilang bahay at pinakiusapan si Rencio na sumuko na lang. Kahit nabisto na ang dalaga, ay kalmado lang ito at sumama sa kanyang kapatid papuntang police station. At inamin nga niya dito ang buong pangyayari, kabilang na ang sinapit niya noon kay Mr. Ding na dahilan sa paggawa niya ng krimen. Later, sa araw ng trial noong 1992, ay pareho silang napatunayang guilty ni Cao Linlin at bigo silang makatanggap ng leniency due to serious nature ng kaso nila at pareho silang sinentensyahan ng death penalty. At matapos nito, ang mga kapatid ni Rencio ay nag-file ng appeal para maibaba sana ang kanyang sentensya. Kaso bigo rin sila. July 1993, nang nireject ng Henan Province High People's Court ang appeal at pinanatili pa rin nila ang original verdict. At 1 week later, matapos ma-reject ang appeal, ay araw na ng kanilang execution. Sa araw na to, ay ineskortan na ang magkaibigang Cao Linlin at Rencio papunta sa execution ground. Napuno ng mga onlookers. Marami naman ang sumimpatya kay Rencio dahil nalaman din nila ang mapait na sinapit ng dalaga noon na nag-udyok sa kanya sa paggawa. Sa oras na to ay mailalarawan si Rencio na kalmado lang na para bang tanggap na niya ang kanyang. Humiling din siya sa officer na kuhaan daw siya ng picture. At ang larawang to ay ang huling photo ni Rencio na nakaluhod sa execution ground. Maliban sa picture ay humiling din siya na sa bunganga daw niya patatamaan siya. Maging ang mga officer ay hindi makapaniwala at agad na-realize ng executioner na isa daw itong aksyon para mapreserba ang face appearance. Kapag sa bunganga daw niya papasok ang bala, ay hindi mawawasak ang kanyang mukha at mananatili ang kanyang anyo sa oras ng kanyang kamatayan. Magkasunod namang nagwakas ang mga buhay ng magkaibigang Rencio at Cao Linlin. Nakakaawa man ang naging buhay ni Rencio, ay wala pa ring kapatawaran ang ginawa niya sa inosenteng biktima. At dito nagtapos ang kwento ni Rencio. Hanggang dito lamang mga ka-curious. Maraming salamat sa lahat na nanood at patuloy pa ring tumangkilik sa Pilipinong Curious. Honey Lee, Ray Vargas, Bilog Maldita, Christina May, Loz Tinizo from Saudi Arabia, Gemma, Johanna Goto, Mea Raimundo, Veronica Vines, Antonia Picolados, Christy Alinsunurin, Valerie Corel at V-Word